Hello! For today's video, tayo po ay magka-calibrate ng pH meter. So, ang twist ay Blue Lab yung ika-calibrate natin na. Ayan. So, itong Blue Lab ay pang industrial na siya. So, pang large scale na hydroponic farming. Pero, hindi pa kami large scale. Bumili na ako nito kasi nga, ilang beses na akong nasisiraan ng pH meter. Yung tig 800 pesos. Nakatatlo na akong ganun. Sayang kasi. So, nag-invest na lang talaga kami dito sa Blue Lab pH meter. So, ang bili ko nga pala dito ay nasa 6,000 plus. Yan, sa Orange app ko nabili. Kasi nga, nagmamadali na kami. Kailangan na naming check out dito sa farm namin kasi nga nasira na nga. So, medyo matagal pa kasi kapag sa Amazon pa kami nag-check out. So, ayan ha. So, i-calibrate na natin. So, binabad ko na nga pala siya dun sa KCL solution. Dapat kasi, ang first step kasi dito, bago mo siya ma-calibrate, kailangan ibabad mo muna raw siya sa KCL storage solution for 24 hours. So, kahapon ko pa yung ginawa. And then, tapos na tayo doon. Ano? And then, so, pag kinalibrate natin, kasama nga pala itong 7 and 4 na calibration solution sa, sa package niya, sa carton niya. So, unahin daw yung 7. 7 muna bago yung 4. So, hindi dapat mauna yung 4. 7 muna. Ayan. So, yun na nga, no? Sabi niya, calibrate to pH 7. So, remove the storage cap and then press power button on. So, on natin. Ayan, on. So, yan na. Naka-on na siya. And then, open the 7.0 calibration solution sachet. Place strobe tip in sachet. So, okay, sige. Ito nga pala yung calibration solution natin. Ayan. Tapos, ilagay natin siya sa lalagyan. So, liquid type, no? Liquid type yung Ay, dito na lang. Ay, sige, dyan na lang siya. Ayan. Liquid type nga pala yung ating calibration solution. Hindi siya yung kagaya ng dati na powderized. Tapos, tutunawin mo sa distilled water, hindi siya ganun. Nilipat ko lang dito sa medyo mas maliit para konti lang yung magagamit natin na solution, okay?